Magandang gabi po mga kapatid. Salamat po sa Panginoon dahil sa kabila po ng mga nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa, patuloy po tayong iniingatan ng Panginoon at patuloy niya po tayong binibigyan ng pagkakataon na makapakinig ng kanyang mensahe. Kaya po sa gabing ito, muli po nating ihanda ang ating mga puso't isipan. Patuloy po nating hilingin sa Panginoon na lagi po nating maunawaan ang kanyang mensahe at higit sa lahat, patuloy na hilingin din po natin na ito po ay i-apply natin sa ating mga buhay. Ating pong mababasa sa Psalm 73 verses 23 to 25. Yet I still belong to you. You hold my right hand. You guide me with your counsel, leading me to a glorious destiny. Who am I in heaven but you? I desire you more than anything on earth. Saan manggagaling ang tulong ko, Panginoong Jesus? Ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa iyo. Magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Saan manggagaling ang tulong ko, Panginoong Jesus? Ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa iyo. Magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko, pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Sa bawat sandali ng buhay kong ito, Panginoong Jesus, di ka nagbabago mula noon at ngayon. Tapat ka sa pangako mo, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko, pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang aking tanggulan, pag-ibig mo ang laging kanlungan. Ikaw ang aking kaglihan, sa'yo'y mananahan. Ika'y sapat kailanman. Jesus, ikaw ang liwanag, Panginoon, natin mo'y pag-asa. Sa lahat ng tumatawag, Jesus, ikaw
ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, atin mo'y pag-asa. Sa lahat ng tumatawag, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang aking tanggulan. Pag-ibig mo ang laging kanlungan. Ikaw ang aking kublihan, sa'yo'y mananahan. Ika'y sapat kailanman. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, atin mo'y pag-asa. Sa lahat ng tumatawag, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, atin mo'y pag-asa. Sa lahat ng tumatawag, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga o Diyos na wala po kaming dapat na hangarin sa aming buhay kundi ang kalooban mo. Salamat po o Diyos sa patuloy na pagsama mo sa amin, pag-alalay mo sa amin, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin, Lord, ng mga aral na magsisilbing gabay po namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Salamat po o Diyos sa patuloy din na pagpapatawad mo sa aming mga nagagawang kasalanan. Tunay nga o Diyos na wala kaming ibang dapat ninanais, Panginoon, kundi ang mapaglingkuran ka namin, Panginoon, ng buong puso. Maging tapat kami sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos dahil alam namin na ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay. Wala po kami pwedeng alalahanin. Hanggat kami, Panginoon, ay nagpapatuloy sa iyo, alam namin o Diyos na hindi mo po kami pababayaan. Dalangin namin o Diyos na makita namin na ang tanging pag-asa namin, Lord, ay nasa iyo lamang, Panginoon. Ang tanging buhay namin, Panginoon, ay nasa iyong mga kamay lamang, Panginoon. Wala po kami pwedeng ipagyabang. Ano man ang meron kami, Panginoon, ngayon ay wala pong ibang pinanggalingan kundi sa iyo, Panginoon. Kaya dapat lamang, Lord, na ang puso namin ay laging matutong magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Dahil wala kang ibang hinahangad sa amin, Lord, kundi ang makita kami, Panginoon, na nasa mabuting kalagayan. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil patuloy na binibigyan niyo po kami, Panginoon, ng pagkakataon na marinig ang mga mensahe mo, Panginoon.
Nawa, O Diyos, sa gabing ito, Lord, patuloy na pangunahan mo po ang aming mensahero, Panginoon. Patuloy na ikaw lamang ang magbigay ng wisdom sa kanya, Panginoon. Patuloy din, O Diyos, na hinihiling ko na ang bawat isa, Panginoon, ay taimtim na makinig sa iyo, Panginoon, at lubusan pong maunawaan ang inihanda mo mensahe sa gabi ito. Muli, Panginoon, sama-sama po kami, Panginoon, na uupo at makikinig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa atin lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. So, purihin po ang ating Panginoon sapagkat patuloy po siyang nagbibigay ng kaliwanagan, ng katuruan sa atin upang maintindihan po natin ano po ang mga kaganapan ngayon, mga nangyayari ngayon sa ating pong mundo. So, special po ang ating pong pagtalakay ngayon sapagkat nais po nating malaman ano po ang masasabi natin patungkol po sa nagaganap na conflict o na gera dito po sa Middle East between the country of Israel and the terrorist group Hamas. So ano po ang take ng ating church? Ano po ang paniniwala natin sa nagaganap pong gera sa kanila ngayon? So, mainam pong maintindihan nating mabuti ano dapat ang ating pong stand patungkol po sa nangyayari ngayon upang hindi po tayo magugulumihanan. At pag may magtatanong po sa atin, meron po tayong maisasagot na makatuwirang kasagutan. Hindi po yung nakikigaya-gaya lamang tayo kung ano po yung popular, kung ano po yung pamoso na nangyayari po ngayon sa mundo, lalo na sa mga bansang malalaki kagaya ng Amerika at ibang European countries. So kadalasan ang mga kabataan ay nagte-take po sila ng mga stand nila o sides nila sa hindi lubusang naiintindihang pangyayari. Lalo tigit, hindi nila naunawaan yung biblical implication ng mga kaganapan po ngayon sa Middle East. So, ang gera po na nangyayari, mga kapatid, uulitin ko, ay sa pagitan lamang po ng Israel at ng isang political group na tinatawag ngayon na mga terorista. Ang grupo po, ang militanteng grupo ng Hamas. Hindi po ito gera between Israel and Palestine. Hindi po. Ito po ay gera between Israel and this militant group, tinatawag na terorista ngayon, na Hamas. Okay? So, hindi po ginegera ng Israel ang Palestino. Hindi po. Tandaan po natin yan. So, ano po ba itong Hamas na ito? Sino po ba itong Hamas na ito? Ito po ay isang political group. Ito po isang political group na elected ng Palestinian nation na Gaza. Okay, ano po yung Gaza? Yung Gaza po, ito po yung isang lugar dito po sa malapit sa Mediterranean Sea na katabi po ng boundary ng Israel. Ngunit ito po ay grupo ng mga Palestino. Yan po yung Gaza. Meron pa po silang isang grupo ng Palestino dito naman po sa may northeast na bahagi ng Israel. Ang tawag naman po doon ay West Bank. Okay, so dalawang grupo po itong Palestino na ito. Itong Gaza po na ito, dito po nakasentro ang labanan ngayon. At ang kinakalaban po ng Israel dyan, mga kapatid, ay hindi yung buong nation ng Palestine, kundi inuubos po nila ng Israel yung mga teroristang Hamas. Okay, para po maintindihan natin. Yung Gaza Strip po na ito, na kung saan nandun po yung grupo ng Hamas, mga kapatid, meron pong populasyon dyan ng Palestino na 2 million. Okay, doon sa maliit po na lugar na yon, ang populasyon po ng mga Palestinian dyan ay 2 million. At ang
kabilang grupo nila ng Palestino dito sa West Bank, ay meron pong populasyon niya ng 3 million. Okay? 3 million sa West Bank, 2 million sa Gaza. Ang Israel naman po mga kapatid ay merong populasyon na 10 million. Kung iisipin nyo, kakaunti lamang pala itong nandun sa lugar na yan. So 10 million sa Israel, 3 million sa West Bank, Palestine, at 2 million dito sa Gaza. Ay meron lamang pong 15 million yon. Ang conflict na yon, kung doon lang po ipopokus. Halos 15 million lang. Kasing laki lang po ang populasyon na yon ng populasyon lamang ng Manila. Sa Manila po natin yan, Manila, Philippines, ang populasyon po ay estimated na 15 million. So halos kasing laki lang ng populasyon ng Manila ang conflict na yon. Yung mga taong nagkakagulo doon. So, ganun lang din po karami. Sapagkat ang Philippines po mga kapatid, ang bansang Pilipinas, ay mayroong 116 million na populasyon. So di hamak na napakalaki natin kumpara sa populasyon po ng Israel at ng West Bank ng Palestine at ng Gaza. Okay? So para makita po natin kung gaano kalaki yung conflict na yan. So yung Hamas po mga kapatid ay isang political party na nag-govern ngayon sa Gaza sapagkat inelect yan ng mga Palestino sa Gaza. Sila yung nanalo sa botohan. Okay? Ngunit ang Hamas po, ang political party ng Hamas ay meron po silang talagang pagnanais na i-wipe out po yung mga Jew o mga Israelita. Gusto lang ubusin yon. So kaya nagkaroon po ng attack na nangyari po noong October 7. Ito po yung nababalitaan natin na biglang lumusob ang mga Hamas at pinagbabaril ang mga Jew na nagkakatipon po dito po sa isang lugar malapit sa kanilang boundary. Okay? Sa panahon po na yan mga kapatid, napatay po nila ang higit kumulang sa 1,400 na katao. Mga Israel at mga dayuhan, merong mga ibang dayuhan. Ganon po karami ang napatay doon po sa paglusob ng mga Hamas sa teritoryo po ng Israel. Nung araw po na yon, October 7, meron po silang nadalang more than 200 na hostages na nasa kanila ngayon, na ginagamit nila bilang human shield. At ang mga sugatan po mga kapatid doon sa lugar na yon ay more than 2,000 din. Okay? So, yun po ang dahilan mga kapatid kaya nagdeklara po ng gera o ng war ang Israel laban po sa grupo ng Hamas. Okay? Hindi po nagdideklara ang Israel ng gera laban sa Palestinian country, kundi nagdideklara siya ng gera laban po sa grupo ng Hamas. Ang balak nila ay uubusin ang lahat po ng nasa grupo ng Hamas. Okay, so ano po ang posibleng consequence ng nangyayari pong gera sa Middle East between Israel and Hamas? Ano pong pwedeng maging resulta nito? Okay? So marami pong tao mga kapatid ang pwedeng mamatay dito po sa conflict na ito. Ngayon pong nagre-report ako sa inyo, ang mga namatay na po sa Gaza, sa country po ng Palestine, ng Palestine, ang mga namatay na po sa kanila ay nasa more than 5,000 na katao. At 40% po doon mga kapatid ay mga bata. 5,000 na katao sa Palestinian, 40% doon mga kapatid ay mga bata. Ibig sabihin, nasa 2,000 na heads na namatay doon mga kapatid ay mga bata na walang kaalam-alam. Yan po ang isang resulta
ng gera na nangyayari doon. At sa Israel naman po, ay meron na pong mga namatay na 2,000 na katao. So, medyo mas marami ang namamatay sa Palestine. Kasi ngayon po ay nasa opensiba ang Israel laban po sa Gaza. Sila po ang mas malakas. Merong mas malakas na weaponry kesa po sa mga Hamas. Dahil napakaliit na grupo lamang po nitong Hamas. Ngunit sumiklab po ang digmaan dahil po sa pangunguna ng pag-atake ng Hamas sa soil po o sa lugar po ng Israel. So, many people are dying. Mabilis lamang po ito, ilang linggo lang, gano'n na kadami kaagad ang namamatay sa conflict na ito. So, paano sila namamatay? Sa bombardments, sa explosions, sa mga rockets na pagpapalitan po ng dalawang grupo. Meron din pong inaasahang mga mamamatay, mga kapatid, sa pamamagitan po ng starvation. Ano po yung starvation? Pagkagutom, mga kapatid. Sapagkat kinat na po ng Israel yung supply po ng kuryente, ng tubig na papunta po ng Gaza. Okay, kinat po nila ito at makakaapekto po ito sa kalagayan po ng mga nandoon sa Gaza. So inaasahan po na pag lumawig ang digmaan at hindi nakalabas yung mga Palestinians na pinapalabas po ng Israel, ay tinataya pong marami din ang pwedeng maapektuhan, maaring mamatay sa pamamagitan po ng starvation sapagkat naiipit po sila sa gera. So yun po yung maaring maging mga consequence doon po sa lugar ng Palestinian at Israel sa panahon po ng tumatagal na gera doon. And then, ang gera po ng Israel at Hamas ay pwede pong mag-create ng mas malaking o mas malaki pang posibleng conflict o gera sa labas po ng kanilang mga bansa. Pwede po itong makadamay ng iba pa pong mga bansa na meron din pong motibong o galit dito po sa bansang Israel. So, imagine niyo po ang Israel po ay nag-iisang bansa doon po sa lugar nila sa Middle East na kakaibang paniniwala. Sila po ay Jew. Ang halos lahat po ng nakapalibot sa kanilang mga bansa ay mga Arabs po. Okay? Mga Arabs. At karamihan dito ay mga Muslim. So, mga ano po sila, mga brothers po sila. Ang meron po silang ugnayan sa isa't isa laban po dito sa Israel. So, kung makikita po ng mga brothers nila na Arabs or sa kanilang paniniwalang Islam or Muslim na nagigipit o parang natatalo ang bansang Palestino at nadadamay ang kanilang mga sibilyan, pwede po itong mag-create, mga kapatid, ng mas malawak na kaguluhan. Yan po ang isa pong pinangangambahan ng malalaking bansa na pwedeng sumausaw dito, kagaya po ng Amerika. Kaya po nagpadala na ng kanila pong nag-deploy na ng kanilang mga troops ang Amerika. Nagpadala na rin po ng weaponries ito. At nag-aabang lang sa dagat ng Mediterranean upang magbantay po sa peace and security ng lugar. Ito po ay isang babala na rin doon po sa mga bansa na gustong makisawsaw doon sa gera na nangyayari sa Gaza. Okay, so ganun po ang mga nangyayari ngayon. At ang mga bansa po na pwedeng madamay o makisawsaw dito po sa kaguluhan na ito, mga kapatid, ay mga bansa na kung saan alam natin na mga superpowers. Ito po yung mga bansa na meron po silang mga nuclear weapons.
So, ang mga bansang China, Russia, European countries, nakasama sa NATO, USA, Iran, Turkey, bagamat yung karamihan po sa European countries at yung Iran at Turkey, wala po silang nuclear weapons. Pero po sila yung malalaking bansa na may galit din po sa Israel na pwedeng makisawsaw sa conflict po na ito. Ang France, ang UK, ang Pakistan, ang India, ang North Korea at ang bansa pong Israel. Yung mga nasabi ko po na yun ay meron pong mga nuclear weapons na pwede pong magamit kapag tumindi po ang conflict na pinag-uusapan natin. So, yung mga Arab countries po will sympathize with their Arab brothers, the Palestinians, for ethnic reasons. That is why the bombing of Gaza Strip ay nakikita po natin kinukondemn ngayon, widely condemned sa buong mundo, especially in the Middle East. So, yun po ang nangyayari. So, what about our country? What about the Philippines? Anong pwede pong maging resulta nito sa atin, mga kapatid? Pwede ba tayong madamay sa conflict na ito? O anong pwedeng maging implikasyon nito sa ating bansa? So, alam naman po natin, mga kapatid, na ang bansa natin ay meron na ngayong paggigiit ng ating pong soberenya laban po sa China. At kung mapapansin nyo po, sa mga news ngayon, mga kapatid, ay medyo tahasa na. Brutal na ang pambubuli sa atin ng China sa West Philippine Sea o doon sa sinasabing South China Sea. Sa atin naman, South China Sea ang tawag nila sa China. Tayo naman, ang tawag natin doon is West Philippine Sea. So, bakit po parang brutal na o matindi na yung panggigipit sa atin doon ng China? So, pwede po kasi nakikita ng China ang pagkakataon na ito na napopokus po ang atensyon ng Amerika sa gera sa Ukraine, lalo ngayon nadagdag ang mas malaki sa Israel. So, maaaring nakikita nila yung chance na yon na gawin nila yung gusto nilang gawin para mangyari yung gusto nilang mangyari. At walang maaring hindi ganun kalakas ang pagsuporta sa atin sapagkat meron ng kinakapalooban o binabantayang mas malalaking laban. Ito pong ating allied country, malaking country na kasama natin kagaya po ng Amerika. So yun po isang pinangangambahan, mga kapatid. Yun pong pwedeng maging epekto sa atin ng conflict na nangyayari sa Ukraine and Russia and then sa Israel at sa Gaza. Okay? So, yun po ang news, mga kapatid, na sinasabi natin dito sa ating pong mensahe na critical hours. Yun po yung report na nais ko pong ipakita sa inyo. Baka kasi ang ilan sa inyo ay hindi nakikinig o nanonood ng mga balita. So, ganun po kagrabe ang nangyayari ngayon. Pero ano pong implikasyon nun sa atin bilang mga mananampalataya kung ganun na ang nangyayari? So, nais ko pong basahin yung Matthew chapter 24 verse 6. Ano po yung sinasabi ng Panginoon patungkol dito? Inaasahan ba natin na mangyayari itong mga to? Inaasahan ba natin na meron talaga mga gera, mga conflict na mangyayari lalo't higit sa lugar na kung saan pinili ng Diyos para ipakilala niya ang kanyang sarili sa bansang Israel? So ano pong masasabi ng banal na kasulatan? O ano po mismo ang sinabi ng ating Panginoon patungkol dito? So let us read Matthew chapter 24 verse 6. Sabi po doon, you will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such thing must happen, but the end is still to come. So, isang verse lamang po yon. Pero napaka-significant po ng verse na yan para sa conflict na nangyayari ngayon sa Israel, mga kapatid.
Muli, babasahin ko, ulitin ko. You will hear of wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Such thing must happen, but the end is still to come. Yan. So, pupuntuhan po natin ng mga kapatid yung sinabing, see to it that you are not alarmed. So, as a believer, as a Christian, as an elect of God, as a child of God, mga kapatid, kapag nakikita natin nangyayari ang mga bagay na yun, dapat hindi po tayo tinutubuan ng anumang takot o anumang kagulumihanan sapagkat inaasahan sa atin ang pagiging enlightened o nakakaunawa sa kung ano yung matagal nang sinabi ng Panginoon at ipinagpauna sa kanyang mga anak. Sinabi na po ito ng Panginoon 2,000 taon na ang nakakaraan na hindi tayo dapat maalarma sapagkat pinagpauna na niya na ito'y sasapit sa mundo. Pangalawa po yung sinabi niyang, such thing must happen. Ang mga nangyayari po na ito ay kailangang mangyari. Sabi ng Panginoon yan, kailangang mangyari bago darating ang wakas. At bakit po? Ayun po yung uunawain natin. But sinabi ng Panginoon na ang mga bagay na ito, ang mga pangyayari na ito ay kailangang mangyari. Okay? So, here's our take in this ongoing conflict. Ito po yung atin pong pagkaunawa na gusto po nating iminsahe sa ating pong iglesia, mga kapatid. Ano po ang ating stand o pangunawa natin, mga kapatid, patungkol po sa nangyayaring conflict na ito sa mundo. So, biblically, under the sovereign, permissive will of God, the Bible clearly teaches that the world will one day come to this conflict. Okay? Yung nangyayari po ngayon sa Israel. God needs a showroom to draw people back to Him. Alam naman po natin, mga kapatid, na ang Diyos ay Espiritu. Hindi siya nakikita ng ating naked eye, hindi siya naririnig ng ating mga natural na tenga, ng mga physical nating mata at physical nating tenga. Because God is spirit. Dumating ang ating Panginoon, nangusap siya. Nakita natin siya. Meron siyang mga tinuran, meron siyang mga sinabi. Pero dumating ang ating Panginoon mismo sa bansang Israel na pinili niya. Okay? Kasi doon po nagtutuloy-tuloy yung pangungusap ng Diyos. So God needs a showroom kung saan mapapanood ng madlang people, ng buong sangkatauhan upang muling ibalik niya ang sangkatauhan, ang kanyang hinirang papunta sa kanya. Okay, nangungusap ang ating Panginoon sa pamamagitan ng object lesson na ito. Israel, the nation of Israel, the land of Israel, is an object lesson of God para ipaliwanag niya ang kanyang mercy at ang kanyang wrath, ang kanyang kaawaan at ang kanyang kapuutan. An object lesson of how God reward obedience at kung paano niya bibigyan ng consequence ang disobedience. Kaya nga pag pinag-aaralan natin, mga kapatid, itong istorya ng Israel, makikita natin yon, undulation
ng blessing and curses and blessing and curses, ang pananagumpay at pagkasakop, ang pananagumpay at pagkasakop muli. In an object lesson of blessing and curses, Israel is God's chosen people to accomplish this very purpose of God. Okay, para i-draw back to Him all His elect, hindi lang sa panahon ng nauna, hindi lang sa bansa ng Israel, pati sa buong mundo na manunood kung ano po yung ginagawa ng Panginoon. Focusing on His chosen land and His chosen people. So, God is turning the spotlight, ilalagay niya yung spotlight, tinututok niya, turning the spotlight of the world and focusing it on Israel. Necessary po ito, mga kapatid, para makita natin at maunawaan natin kung ano po ang ginagawa ng Diyos sa kanyang planong kaligtasan. Okay? Hindi po dito bida ang Israel. Baka kasi nagkakamali tayo at napapaloob po tayo doon sa yung malalaking grupo na parang ang ipinipidestal natin at ibinibida natin ay ang lugar ng Israel, ang nation ng Israel at ang mga tao o mga Hudyo na kabilang sa bansang Israel. Hindi po. Hindi po ganon ang buong motibo ng Diyos. Bakit nila pinili ang Israel? Matagal na po nating inaaral, mga kapatid, na pinili ng Diyos ang Israel hindi dahil espesyal sila. Hindi dahil mas nakakalamang sila sa lahat ng tao sa mundo. Kapareho lamang po natin sila. Okay? Pare-pareho po tayong tao. Ang mga Israelita, ang mga Pilipino, ang mga Amerikano, ang mga Hapon, ang mga Ruso, ang mga Koreano, ang mga Incheck, ang mga Israelita o mga Hudyo, ang mga Palestino, pare-pareho pong tao yan, mga kapatid. Sa mata ng Diyos, iisa ang tingin niya. May maliligtas pong mga Israelita o mga Hudyo, may maliligtas na mga Pilipino, na mga Amerikano, na mga Incheck, na mga Koreano sa iba't ibang bansa. May mga hinirang po ang Diyos sa iba't ibang dako. At iisa po ang pagtingin ng Diyos sa kanila. Sa conflict po na ito, mga kapatid, ay wala pong bida dito. Pero titingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia patungkol sa nangyayari, mga kapatid, sa Israel. Una, uugatin natin mula dun sa Old Testament. Okay? So number 1, during the timeline of the patriarchs of faith. Sino po sila? Tatlo po yung patriarchs na yan. Si Abraham, ang anak niyang si Isaac, at ang anak ni Isaac na si Jacob. Okay? Si Jacob po, siya po yung naging Israel, na tinatawag nating Israel ngayon. Siya yung tao na sa kalaunan, sa pamamagitan ng kanyang lahi, ay naging Israel. Tandaan po natin, hindi po si Abraham, ngunit lolo po ni Jacob, si Abraham. Hindi po si Isaac. Si Jacob po. Si Jacob ang naging Israel. Tinawag siyang Israel. Mula sa kanya, naging mga lipi, 12 lipi, at dumami ang tao, at ngayon ay tinatawag nating Nation of Israel. Okay? Pinag-aaralan po natin yan every Sunday. So sa ating pong timeline. Yan, napaka-importante pong maunawaan natin yung history ng ating pananampalataya at ang planong kaligtasan ng ating Panginoon. Para madadakot natin kung ano ating pinag-uusapan. So during the timeline of the patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob, all the way to the timeline of Joseph, Moses, and Joshua, Israel was blessed by God. Okay, so mga panahon po na yon, pinagpapala po ng Diyos ang Israel. Okay, Israel was blessed by God because they are governed theocratically. Okay, theocratically. Ibig sabihin ng theocratically, they believe
on the rule of one true God. So ang kanila pong pamumuhay ay nakasentro sa isang Diyos. Yun po yung timeline ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph, ni Moses, ni Joshua. Okay, so pag binasa natin yung Biblia, sa parte po ng Genesis, papunta po dito sa, tapos na po yung kay Noah nito nagsisimula po tayo kay Abraham, yung patriarch natin kay Abraham, all the way down to Joshua na tinapos natin yung pag-possess ng promise ng Israel dun sa pinangako ng Diyos na Canaan's land. So mula po kay Abraham all the way down to Joshua, mga kapatid, binibless po ng Diyos ang Israel. Bakit po? Kasi po nakatingin sila at ginugovern sila ng kanilang pananampalataya at paniniwala sa isang Diyos. Theocratic, mga kapatid. Theocratic ang kanilang gobyerno nung panahon na yan. And then number 2, during the timeline of the judges, nung namatay na si Joshua, napalitan na ito ng mga hukom, meron po tayong book ng judges o hukom, mga aklat ng mga hukom sa Old Testament. After the Pentateuch, Deuteronomy, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ayun po yung Pentateuch, yung unang 5 book ng Bible. Ang susunod po doon, mga kapatid, ay yung kay Joshua. Yung, ayan nga, Book of Joshua. Then Judges, mga hukom. So, sa timeline po na yun, during the timeline of the Judges, Israel experienced undulating life of blessing and curses depending on the response of their leadership to our God. Okay? So, ang kanilang buhay sa panahon ng mga hukom ay undulating na. Minsan i-bless, minsan i-curse, minsan i-bless, minsan i-curse. Depende po yan sa kung paano nagre-respond ang kanilang leader sa panukala ng Diyos. Okay. Pinupuntahan po natin yung leader sapagkat mababanggit natin ito mamaya sa conflict na nangyayari ngayon sa Israel at sa Hamas. So, ang blessing at ang curses ay hindi undulating sa panahon ng mga hukom. Okay, dito sa timeline na ito. And then number 3, during the king's timeline, pagkayari po ng mga hukom, napalitan po ito ng mga hari. Unang hari ng Israel ay sino? Si Saul. Napalitan ni David at sumunod na yung mga anak ni David. Si Solomon and then yung mga sumusunod na lahi ni David. So during the timeline of the kings, Israel's peace and security was determined by how their king has been faithful to God. Okay? Nananagumpay ang kaharian ng hari na yon kung sumusunod siya sa Diyos. Nagiging miserable ang bansang Israel sa panahon na yan, ang kingdom ng Israel sa panahon na yon, kung ang kanilang hari ay hindi sumusunod sa Diyos. Okay? Depende na naman sa kanilang leader. Depende sa kanilang hari. And then number 4, during the prophet's timeline, nung wala na pong mga hari, sapagkat nakubkob na yung Israel. During the prophet's timeline, Israel lived a very long time in captivity. Ang captivity po sa Tagalog, mga kapatid, ay pagkabihag. Sa panahon ng mga propeta, ang Israel ay nabihag na ng mas malalaking imperyo ng panahon na yan. Captivity by the empires like Assyria, Babylonia, Medo-Persia, Greece, Romans. So, yun na po yung nangyari sa panahon na yon, mga kapatid. Because of their unfaithfulness to God. So, makikita natin ang Israel, mga kapatid, ay mas malaki ang panahon na kung saan sila ay nabihag ng kalaban.
Kung babasahin niyo ang Biblia at titingnan niyo ang world history, mas matagal po ang inilagi ng Israel sa pagkakubkob o sa pagkabihag. Sapagkat hindi sila sumusunod sa Diyos. Ini-ignore nila ang Diyos. Kaya ipinapakubkob sila at ipinapabihag sila ng Diyos sa mas malalaking imperyo. Iyon po ang istorya ng Israel. And then, number 5, during Jesus' days, nung dumating ang Panginoong Kristo dito sa mundo, Israel was under the dominion of the Roman Empire. Bakit sila nasasakop ng Roman Empire? Because of unbelief. Okay? Meron silang gustong gawin bukod sa pananampalataya na gusto ng Diyos na magkaroon sila. Nag-resort sila sa mga kagustuhan nilang pamamaraan kung paano nila pahahangain at kung paano nila susundin ang tinatawag nilang Diyos. Okay? May sarili silang paraan. Ito yung panahon ng mga Pharisees, Sadducees, scribes, teachers of the law na makikita natin mga kapatid na consistently ay kalaban ng Panginoong Kristo nung panahong nandito siya sa mundo, sa bansang Israel. Mga religious leader, pero kalaban ng Panginoong Kristo. Mga matataas na pinuno ng simbahan ng panahon ni Jesus Christ, pero mga kalaban niya. Okay? So, during Jesus' days, ang Israel, mga kapatid, ay kubkob or nasasakop ng imperyo ng Roma dahil sa kanilang hindi paniniwala. Although meron silang sinasabing pananampalataya, meron silang sinasabing relihiyon, ngunit taliwas ito sa gustong makita at gustong mangyari ng Diyos. Kaya sila nakukubkob ng Roma. And then number 6, during the early Common Era leading to World War I and World War II, the people of Israel were scattered among nations because of their refusal to bow down to the lordship and to the kingship of the Messiah, our Lord Jesus Christ. Okay? Ito po yung panahon, mga kapatid, na kung saan ang Israel o mga Hudyo ay nagpalaboy-laboy na sa buong mundo. Meron pong mga nakarating ng iba't ibang lugar. Meron pong kinupkop ang Pilipinas ng mga Hudyo noong panahon na yon. World War I, World War II. Lalo na ng World War II sa panahon ni Hitler. Okay, so makikita nyo, ang Israel o ang mga Jew noong panahon na yon ay hindi malakas. Laging nakukubkob, laging nabibihag, laging nadidisperse. Bakit? Because they refuse to bow down and to believe their Messiah, ang kanilang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo. Okay? Number 7, after World War II, after po ng Holocaust sa panahon ni Hitler, Israel was brought back to their land and was established as a nation. The State of Israel, May 14, 1948 po yun. Because of God's faithfulness to His promises. Take note of that. Ibinalik muli ang bansang Israel, ang mga Hudyo, pabalik doon sa kanilang lugar, ang Israel, ang lugar ng Israel, ang bansang Israel, hindi dahil hinahanap nila ang Diyos. Hindi dahil maglilingkod na sila ngayon kay Kristo. Hindi po ganon. Ibinalik sila ng Diyos sapagkat ito ang kanyang sinabi. Okay? Nang matagal na panahon na ibabalik niya ang Israel o ang nation o ang mga tao ng Israel at gagawing nation sapagkat ito ay kanyang pangako. So the reason why binuo muli ng Diyos ang Israel is because God is faithful to His promises. Paano mo yan mapapatunayan, Pastor? Itong number 8 po. Today, in our time,
Papatunayan po natin na binalik sila ng Diyos hindi dahil kinikilala na nila si Jesus Christ, kundi binalik sila ng Diyos sa kanilang lupa dahil tapat ang Diyos sa kanyang salita at sa kanyang pangako. Dahil yun ang sinabi niya na ibabalik sila for His name's sake, for the name of the Lord's sake. And this is not because Israel has been faithful to Him. No. Nire-refuse nga nila si Jesus Christ bilang kanilang tagapagligtas. At napapatunayan po ito mga kapatid sa panahon natin ngayon. Today, in our time, Israel is still eluded by continuous and lasting peace. Ang ibig sabihin ng eluded, mga kapatid, ay hindi mailap pa rin sa kanila, eluded. Mailap pa rin sa kanila ang lasting peace o ang kapayapaan. Mailap pa rin sa kanila ang lasting and continuous, nagpapatuloy na kapayapaan. Bakit po? Because the nation is not a believer of Jesus Christ. Tanggapin man natin o hindi, yun po ang katotohanan. The nation is still not a believer of Jesus Christ. Although they are a powerful nation today because isa sila sa mga ally country ng malalakas na bansa gaya ng Amerika. So they are powerful. But still, the hard truth is, they are not a believer of our Lord Jesus Christ. Hindi pa rin sila naniniwala at sumasampalataya at di pa rin na tinatanggap ang Panginoong Jesucristo bilang kanilang Diyos, bilang kanilang Hari, bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas. Okay? Not a believer of Jesus Christ, and they are under the influence and the leadership of a secular Jew. Okay, meron pong dalawang grupo ang mga Hudyo, ang Judaism. Secular Judaism o secular Jew. And yung tinatawag nating conventional or traditional Jew. Okay? Ang leader po nila ngayon, si Prime Minister Benjamin Netanyahu, siya po ay secular Jew. Hindi po siya traditional Jew. Secular Jew. Okay? He is not a Christian and he is not a believer of our Lord Jesus Christ. So, may malaking kinalaman po mga kapatid, ang leadership sa kung ano po yung nangyayari sa kanyang nasasakupan. So, hinahabol po ng consequences. Kung ano man po ang maling pagdidesisyon o maling pananampalataya ng bawat leader po ng isang organisasyon, ng isang iglesia, ng isang bansa, ng isang grupo ng mga tao. Okay, malaki ang kinalaman po mga kapatid ng leader ng isang grupo o ng isang bansa. At ang leader po ng Israel ngayon mga kapatid ay hindi naman isang Christian. Siya ay secular Jew. Kaya po, mailap pa rin ang total, continuous, lasting peace o kapayapaan na dapat po ay nangyayari sa Israel ngayon. Okay? Pero, malinaw po mga kapatid, the Bible is very clear that there will be conflicts. Kagaya ng binasa natin kanina mga kapatid. Bakit nangyayari ito? Kasi sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 24:6. The Bible is very clear that there will be conflicts coming in the world, specifically to God's chosen land and to God's chosen people
Israel. Bakit? Why? Because it will prelude the coming of the one who will gather and ultimately save elect. Elected of God. Okay? So, hindi po tao ang magbibigay ng kapayapaan sa mundo. Lalo na po sa conflict na ito ng Israel. Hindi po tao. Sinabi na yan ng Panginoon. Hindi po kapwa nating tao ang magbibigay ng total, continuous, and lasting peace sa mundo natin. Naghihintay po tayo ng Panginoong Kristo para magbigay ng tunay na kapayapaan sa mundo. Gagawin po niya yon sa kanyang takdang panahon. Sa ngayon po, hindi po tayo dapat maalarma kung ano pong nangyayari sa Israel. Sapagkat sinabi po ito ng Panginoong Kristo bago siya dumating. Talaga pong mauuna ang ganitong mga conflict. Kaya hindi ka dapat matakot o magulumihanan. Sapagkat sinabi ito ng Panginoon. Kailangan itong mangyari, such thing must happen, pero hindi pa ito yung wakas. Ito'y prelude pa lang sa pagtatapos ng mundo sa pagbalik ng ating Panginoong Kristo. Okay, sana po magiging malinaw yun sa atin, mga kapatid. The coming of the one who will gather and ultimately save the elect, the spiritual Israel. Hindi po ang bansang Israel, hindi po ang physical Israel, but the spiritual Israel. Sino po sila? Meron pong galing talaga ng Israel. Meron pong mga Christian sa Palestine, sa Palestine. Meron pong mga Christian sa ibang mga lugar sa Middle East. Meron pong mga Christian sa lugar ng Asia, sa mga singkit. Merong Christian po sa lugar ng Russia, ng Ukraine, sa iba't ibang dako na meron pong conflict. Meron pong Christian sa Amerika, meron pong Christians sa atin, mga elect sa ating mga Pilipino. Pagdating ng Panginoon, sila po yung igagather niya. Tayo po na sumasampalataya, totoong sumasampalataya sa Kanya, ang igagather niya, hindi po ang Israel nation, but the spiritual Israel. Nangangailangan ng Diyos ng isang showroom or object lesson para ipakita niya kung ano ang kanyang kalooban sa sangkatauhan. Kaya po, nangungusap ang Diyos sa nangyayari ngayon sa Israel para matuntun po natin siya. Again, let us hear the word of Jesus, our Savior. Matthew chapter 24, verse 6. Ano po ang sinabi ng Panginoon? You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Pastor, anong gagawin natin? Kung gano'n ang sinabi ng Panginoon, anong gagawin natin yan? Anong gagawin natin pag nakikita natin yung conflict na nangyayari na yan? What should we do now? Yan ang maaaring maging tanong natin. Anong gagawin natin ngayon? Mga kapatid, there is nothing more we can do but, number one, to pray for the salvation of the elect. Kaligtasan ng mga Jew o mga Israelita na nasa conflict ngayon, na elect ng Diyos. Kaligtasan din ng mga elect ng Diyos na nasa grupo ng mga Palestino. Panalangin natin ang kaligtasan. Spiritual na kaligtasan. Sapagkat anong magagawa natin kung ibinabagsak na ng Israel yung bomba sa Palestinian? Hindi natin yun masasapo o hindi natin yun mamamagic na umalis. Kung tatamaan talaga ang mga taong nandoon, anong pwede natin gawin? Ipag-pray ang kaluluwa, ipag-pray ang
kaligtasang espiritual ng mga taong naiipit ngayon sa gera. There is nothing we can do but to pray for them. Number 2, anong gagawin natin kapag nakikita nating nangyayari na yan? Ang kasipagan natin, to proclaim the gospel of the coming kingdom. Yun pong inatas sa atin, mga kapatid. Hindi inatas sa atin ng Diyos na mag-take side tayo. Sa Israel ako, sa Palestina ako, mag-welga tayo, anong tawag sa ganyan? Magsalita tayo sa lansangan patungkol sa side natin, kung kanino tayo, sa Israel o sa Palestine, o sa Hamas o kanino man. Hindi po yun ang inatas sa atin ng Lord. Ang binigay na trabaho sa atin ng Lord, mga kapatid, is to proclaim the gospel. Yun po ang kailangan ng tao. Hindi po ang pagtitake natin ng sides kung kanino. Sapagkat yun ang magmamatter sa eternity. Hindi po yung ating stand kung kanino tayo, kundi ang stand natin na kay Hesukristo tayo at sa kanyang gospel. Sapagkat ang gospel na yon, patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, ang makapagliligtas lamang. Whether he is a Jew or a Palestinian. Yung news na yun lamang. So, proclaim the gospel of the coming kingdom. Number 3, present to the whole world. Present, kung sino man ang makakasalamuhan natin. Present to the world the lordship and the kingship of our Jesus Christ, the Messiah. Okay? Siya ang importante. Siya ang hinihintay natin. Wala tayong ibang hinihintay. Magkakagulo talaga ang mga tao sapagkat meron tayong kani-kanyang interes. Meron tayong gustong mangyari sa ating mga selfish na kagustuhan. Pero hindi yun ang importante. Bilang mananampalataya, mga kapatid, importanteng maipresenta natin, maipakilala natin sino si Hesukristo. Ang hinihintay nating nag-iisa na makapagbibigay na tunay, lasting, at tuloy-tuloy na kapayapaan sa mundo. And then lastly, anong magagawa natin? Anong gagawin natin pagka nakikita na natin yan? Portray a good testimony of what a kingdom citizen should look like. Okay? Hindi pwedeng salita lang tayo ng salita ng gospel. Pinapakilala natin si Hesukristo. Nagpe-pray tayo kunwa sa mga kaganapan o sa mga taong nakikita natin na napapahamak. Pero yung atin namang pagkatao, yung atin namang buhay, ay hindi umaakma sa kung ano yung ating mga sinasabi. Napaka-importante, mga kapatid, na sa critical hours na ito ay nakikita sa atin ang buhay, mahusay na patotoo, a good testimony kung anong klaseng tao ang babalikan ng Panginoon at ipagsasama niya sa kanyang kaharian. Okay, pray for the salvation of the elect, proclaim the gospel of the coming kingdom, present to the world the lordship and kingship of our Lord Jesus Christ, and then portray a good testimony of what a kingdom citizen should look like. Iyon po ang gagawin natin, mga kapatid, sa critical hours na ito. Huwag tayong magulumihanan. Sino pa yung lulusob? Sino pang magkakampi-kampi? Ano pang mangyayari? Gaano pa karami ang mamamatay? Hindi natin alam. All that is happening, everything that is happening in our world today, mga kapatid, nakasulat yan. Inihula yan. Sinabi yan ng ating Panginoon. Ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon ay hindi magulumihanan, matakot, mag-alala, kundi makita sa atin na tayo'y tunay na kasangkapan upang lumaganap ang kanyang salita,
upang maipakilala siya at upang ating mga buhay ay maging mahusay na patotoo ng mga taong iniligtas niya. Para makita, mapatunayan ng buong mundo ng ating Panginoong Kristo ay siyang hinihintay natin upang magbigay ng tunay na kapayapaan, kaayusan sa napakagulo, napakatinding, napakaruming mundo na kinapapalooban natin ngayon, mga kapatid. So, nawa nagbigay po ito ng malalim na pagkaunawa natin sa kung ano po yung nangyayari sa atin sa mundo ngayon. Kung ano yung nangyayari sa conflict sa Middle East between Israel and Hamas. At sana hindi tayo matulad, mga kapatid, sa maraming tao ngayon, lalo na sa mga kabataan ng matatalinong tao sa sinasabing mga prestihiyosong mga paaralan sa iba't ibang mundo na matatalino sila, kuno, pero lumalabas na mga mangmang sapagkat din nila naiintindihan ang spiritual at biblical implication ng kung ano talagang nangyayari sa bansang Israel sa mga panahon ngayon. Mapalad ka, kapatid, mapalad tayo kung binibigay sa atin ng ating Panginoon ng kaunawaan, kapaliwanagan, at kapayapaan habang nakikita natin ang mga kaganapang ito. Muli, ibigay natin sa ating Panginoon ang papuri, ang pasasalamat, at damhin natin, mga kapatid, ang patuloy na kapayapaang binibigay niya sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming Diyos, labas po ang aming pagpapasalamat, Panginoon. Sinusuplayan mo po kami ng impormasyon, ng katotohanan patungkol sa iyong mga salita at inilalapat mo po ito at ginagamit na paliwanag para po maunawaan namin, maintindihan namin ang nangyayaring mga kaganapan sa mundo na pinakapalooban namin, Panginoon. Salamat po sa patuloy mong pagtitiyaga sa amin. Nawa po, magamit namin ito upang hindi po kami maalarma, hindi po kami matakot, hindi po kami mag-alala gaano man katindi ang nangyayari ngayon sa mundo. Bagkus magkaroon po kami ng kapayapaan sapagkat tunay nga na nagaganap ang iyong salita. Ang iyong salita na amin pong sandigan at basihan ng pananampalataya. Tunay nga na napapatunayan namin na totoo ka, totoo ang iyong mga salita at hindi masasayang ang amin pong pagtitiwala at pananampalataya. Salamat po, aming Ama. Patuloy ka naming itinataas at pinupuri at pinasasalamatan. Lahat po ng ito ay ibinabalik namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, and amen. Sa bawat takot at sa aking pangamba, naghihintay na mangusap ka. Naniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal. Sa iyong tugon ako'y magtitiwala. Ang dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang ninanais ko.
Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa biyaya at pagpapala mo. Ika'y kalakasan at kaagapay ko. Ako'y namamangha sa kabutihan mo. Walang hanggang papuri alay sa'yo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo, sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo, sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo, sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon.
blood. He has saved me with His power. He has raised me. To God be the glory for the things He has